sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta kayong lahat? Ako po si Agripina at nakatira ngayon dito sa Marikina City. Libangan ko nang makinig sa programa mo online simula nung madiskubre ko ito noong December 2022. 50 taon na ako ngayon, pero kung pipikit ako ay parang kahapon lang nung nalaman naming magkaka-baby na kami ni Phil. 18 taon lang kami noon, mga bata pa. Mga pangarap pa lang ang hawak. Alam niyo naman ang panahon namin, kapag nabuntis ka ng maaga ay parang katapusan na ng mundo. Maraming bulong-bulungan sa baryo, maraming mapanghusgang mga mata. Pero si Phil ay hindi siya natakot. Hinding-hindi ko makakalimutan noong nalaman niya. Namumutla siya. Nanginginig ang kamay pero hinawakan niya ang mga kamay ko ng mahigpit. Agripina, sabi niya, hindi kita iiwan. Magpapakasal tayo. Gagawa tayo ng sarili nating mundo. At ginawa nga niya. Pinakasalan niya ako sa isang simpleng seremonya lang. Walang magarbo, walang malaking handaan. Pero punong-puno ng pangako. Nagsikap siya, pumasok siya sa kung ano-anong trabaho. Naging kargador, construction worker, kahit ano. Para lamang mapaghandaan ang pagdating ng anak namin. Doon ko napatunayan na ang pagiging mabuting asawa ay hindi nasusukat sa edad kundi sa paninindigan. Alam mo Papa Dudut, hindi ko akalain na ang pinakamasayang araw ng buhay ko ay siya ring magiging simula ng pinakamabigat na krus na papasanin ko. 9 na buwan kong dinala si Carol. Kahit mahirap, kahit minsan ay wala kaming pambili ng gatas o bitamina. Tiniis ko. Sabi ko sa sarili ko noon, kahit na anong mangyari, ilalabas ko itong batang ito ng ligtas. Si Phil naman ay halos hindi na matulog sa kakatrabaho para lamang makaipon kami para sa panganganak ko. Pero nung dumating na yung mismong araw ng panganganak ay parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nasa loob ako ng delivery room sa isang pampublikong ospital. Sobrang sakit. Pakiramdam ko ay hinihiwa ang balakang ko. Ilang oras akong nag-labor. Pawis na pawis, sumisigaw hanggang sa marinig ko ang iyak ni Carol. Sa wakas, andyan na siya. Pero bago ko pa man siya mayakap ng matagal, biglang nagkagulo ang mga doktor at nakita ko ang maraming dugo. Hemorrhage ang sabi nila. Nararamdaman ko ang lamig na umakyat mula sa paa ko hanggang sa dibdib ko. Unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko at ang huli ay naalala ko na lamang yung mukha ni Phil na nakasilip sa maliit na bintana ng pinto. Takot na takot. Nagising ako ng sobrang hina. Pagdilat ko ay puting kisame lang ang nakita ko. Pumasok ang doktor at kinausap kami ni Phil. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang binitawan niya. Mrs., nailigtas namin ang buhay ninyo. Pero kailangan nating tanggalin ang inyong matres. Masyado nang malalang pinsala at hindi na tumitigil ang pagdurugo. Parang gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Sa edad na 18 ay sinabihan ako na hindi na ako magkakaanak muli.
para akong nabalian ng pakpak. Ang pangarap naming mag-asawa na magkaroon ng malaking pamilya, yung may mga batang nagtatakbuhan sa maliit naming bakuran ay biglang naglaho. Umiyak ako ng husto, Papa Dudut, sinisisi ko ang sarili ko. Sabi ko kay Phil, pasensya ka na, hindi na kita mabibigyan ng anak na lalaki. Hindi ko na mapapalaki ang pamilya natin. Baka gusto mong humanap ng iba na buo ang pagkababae. Pero alam mo ang ginawa ni Phil? Naligan niya ang noo ko. Pina, wag mong sasabihin yan. Hindi kita pinakasalan para lang maging pabrika ng bata. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Sapat na si Carol, sapat na buhay ka. Samantala, naging masaya kami sa loob ng 2 taon. Si Carol ang naging buhay namin. Siya yung tipong bata na kahit pagod ka na galing sa Nevada o sa kung anumang racket, pag gumiti na siya at tinawag kang mama ay parang nawawala lahat ng sakit ng katawan mo. Mahilig siyang sumayaw kahit na wala namang music. Mahilig siyang magtago sa ilalim ng lamesa tapos ay lilitaw na lang bigla at sasabihing bulaga. Pero noong mag-2 taon na siya ay napansin ko na parang laging may pasa sa mga binti niya. Sabi ko kay Phil ay baka nadadapa lang sa paglalaro. Pero lumipas ang 1 linggo, lalong dumami. Tapos ay laging nilalagnat. Isang gabi habang pinupunasan ko siya ng maligamgam na tubig dahil sa taas ng kanyang lagnat, biglang nagdugo ang ilong niya. Hindi tumigil-tigil. Doon na kami natakot. Pabalik-balik kami sa ospital, maraming test, maraming tusok ng karayom sa maliit niyang braso. Tuwing iiyak si Carol dahil sa tusok, para ako yung sinasaksak. Gusto ko na sanang sabihin sa doktor na ako na lang po ang tusukin ninyo. Huwag na ang anak ko. Hanggang sa lumabas ang resulta. Acute lymphocytic leukemia. Simula noon ang bahay namin ay naging ospital na rin. 8 buwan kaming nakikipagpatintero kay kamatayan. Naubos ang lahat ng ipon namin si Phil kahit na anong trabahong pinapasukan niya. Minsan ay nakikita ko siyang kumakain na lamang ng kanin at asin para lamang ang pera namin ay pambili ng gamot ni Carol. Nakita ko, Papa Dudut, kung paanong nanghina ang anak ko. Yung mga pisngi niya dati na mapula at mataba ay unti-unting lumaylay at namutla na. Nawala ang buhok niya dahil sa chemotherapy. Pero ang pinakamasakit, yung kahit hirap na siya, magtatanong pa rin siya. Mama, kailan tayo uuwi? Lalaro na po ako. Isang gabi nasa tabi ako ng kama niya sa ward. Tulog na si Phil sa sahig sa pagod. Hinawakan ni Carol ang kamay ko. Ang liit ng kamay niya at ang lamig. Mama, bulong niya. Ang ganda nung may ilaw sa itaas. Tumingin ako sa kisame pero wala namang ilaw na kakaiba. Doon ko na naramdaman na alam ko na. Hinalikan ko siya sa noo at sinabing, sige na anak, kung pagod ka na, pwede ka nang matulog. Nandito lang si mama at si papa. Pagdating ng 3:00 ng madaling araw ay tumigil ang makina. Wala na si Carol. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Yung mawalan ka ng anak sa murang edad, tapos alam mong hindi ka na ulit magkakaroon ng isa pa. Para akong naging estatwa. Hindi ako kumakain, hindi ako natutulog at nakatitig lamang ako sa mga laruan ni Carol. Samantala noong inilibing namin si Carol ay parang inilibing ko na rin ang kalahati ng puso ko. Alam mo yung pakiramdam na pag-uwi mo sa bahay, nandun pa rin yung mga maliliit niyang tsinelas sa may pintuan. Nandun pa rin yung amoy niya sa unan. Araw-araw akong nakatitig sa bakanting higaan niya. Minsan ay nakakalimutan ko. Tatawagin ko ang pangalan niya para kumain,
Tapos ay bigla ko maaalala na wala na pala siya. Doon ako bubuhos ng iyak. Pero sa gitna ng lahat ng ito si Phil ay nandoon. Hindi siya napapagod na intindihin ako. Kahit minsan ay nagiging masungit ako dahil sa sobrang lungkot ay yayakapin lamang niya ako ng napakahigpit. Agripina, mahirap alam ko pero kailangan talaga nating bumangon. Para kay Carol, para sa ating dalawa. Doon ko natutunan na ang sakripisyo ng isang ina ay hindi lang sa pagluluwal ng anak, kundi sa pagtanggap na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, namuhay kami ni Phil ng 10 taon na punong-puno ng pagmamahalan. Kahit kaming dalawa lang ay sinikap naming maging buong muli hanggang sa dumating naman ang huling malaking hamon sa aming dalawa. Isang hapon noong nagdidilig kami ng mga tanim naming sili at talong ay doon ko napansin na may mali. Bigla siyang tumigil sa paglalakad at humawak sa dibdib niya. Ang putla-putla niya, parang lahat ng dugo sa mukha niya ay biglang nawala na. "Phil, okay ka lang?" tanong ko. Hinihinga lang ako, Agripina. Baka sa init lang to. Sabi niya sabay ngiti, pero yung ngiti niya ay pilit na. Hindi ako naniwala at netong mga nakaraang linggo kasi ay napapansin ko na mabilis siyang mapagod. Kahit pag-akyat lang sa hagdanan ay humihingal na siya na parang galing sa marathon. Tapos tuwing gabi ay naririnig ko siyang umuubo. Yung ubong tuyo na parang may humaharang sa lalamunan niya. Hanggang isang gabi ay hindi na siya makahinga ng maayos. Isinugod ko siya sa emergency room. Habang hinihintay namin yung resulta ng mga test, nakahawak lamang ako sa kamay niya. Ang init ng kamay niya, pero yung mga daliri niya ay medyo nangingitim na. Pumasok ang doktor, hawak yung x-ray at iba pang mga papeles. Doon na binagsak ang balita. "Mrs., may problema sa puso ang asawa ninyo. Parang may butas ito. At dahil hindi na agapan nung bata pa siya ay lumala na, may tubig na rin ang baga niya." Parang gumuho ang langit sa akin. "Dok, may gamot naman po, di ba? Operasyon?" Umiling ang doktor. Masyado nang mahina ang puso niya para sa malaking operasyon. Sa ngayon ay bibigyan lang natin siya ng mga gamot para hindi masyadong mahirapan. Pero kailangan nyo nang maghanda. Paglabas ng doktor ay tinignan ko si Phil. Nakatingin lamang siya sa bintana ng ospital. Lumingon siya sa akin at pilit na nagbiro. "Agripina, mukhang excited na si Carol na makita ako. Huwag kang mag-alala at sasabihin ko sa kanya na ang ganda-ganda pa rin ang mama niya." Naiyak ako, Papa Dudut. "Phil naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Lalaban tayo, hindi ba?" Habang nakakonfine si Phil ay doon ko nakita ang pagbabago sa kanya. Mula sa pagiging masigla, naging tahimik siya. Pero isang umaga pagising ko, gising na siya at parang malalim ang iniisip. "Agripina, nanaginip ako kagabi." Simula niya. "May isang lalaki, hindi ko siya kilala pero sa panaginip ko ay parang matagal na kaming magkaibigan. Humingi siya ng tulong. Sabi niya, 'Phil, tulungan mo ako. Gusto ko pang makita ang paglaki ng mga anak ko.' Nagtaka ako. Sino kaya yun? Baka naman epekto lang yan ng mga gamot mo. Pero noong hapon na yon, habang inilalabas ko si Phil sa wheelchair para makalanghap ng sariwang hangin sa garden ng ospital, may nakasalubong kaming isang lalaki na nakaupo rin sa wheelchair. Maputlang maputla. Madilaw ang mga mata at may benda sa bandang mata. Biglang hinawakan ni Phil ang braso ko. Siya yon, Agripina. Siya yung lalaki sa panaginip ko. Doon namin nakilala si June. Si June ay may sakit sa atay, liver cirrhosis, at kailangan niya ng transplant para mabuhay.
Bukod doon ay unti-unti na ring nabulag dahil sa komplikasyon. Habang nag-uusap sila ay nalaman namin na may dalawa siyang anak na babae, sina Princess at Florea. At isang asawa si Merly na halos hindi na rin kumakain para lamang matustusan ang pagpapagamot ni June. Sa mga sumunod na araw, imbis na sarili niya ang isipin ni Phil ay naging priority niya si June. Minsan nakikita mo silang dalawa sa hallway ng ospital at nagkwekwentuhan tungkol sa buhay. Alam mo June, sabi ni Phil isang beses, Papa Dudut, yung anak namin, si Carol, maagang kinuha sa amin. Pero ikaw ay may pagkakataon ka pa. Huwag kang susuko. Isang gabi nung kaming dalawa lang ni Phil sa kwarto ay kinausap niya ako ng seryoso. Wala na yung biro sa boses niya. Agripina, alam nating dalawa na bilang na ang araw ko. Pagod na ako. Pero si June ay bata pa siya. Marami pa siyang pwedeng gawin para sa pamilya niya. Hinawakan niya ang mukha ko. Gusto kong ibigay sa kanyang atay ko kapag nawala ako ha. Yung mga mata ko, gusto kong siyang gagamit noon para makita niya kung gaano na kalaki ang mga anak niya. Ayaw kong masayang lang ang mga ito sa ilalim ng lupa. Phil, pinapatay mo naman ako sa mga sinasabi mo eh, sabi ko habang humahagulhol. Hindi Agripina, sagot niya. Ito ang paraan ko para hindi ako mawala ng tuluyan. Kapag tumingin ka kay June ay makikita mo ko. At kapag nakita mo siyang masaya kasama ang pamilya niya, isipin mo na lamang na yun din yung pamilyang pangarap natin noon. Sa mga huling araw niya ay halos hindi na makapagsalita si Phil. Pero bago siya tuluyang nawala ng malay, sinigurado niya na pirmado na ang lahat ng papeles para sa organ donation. Gusto niyang maging maayos ang lahat para hindi ako mahirapan. Noong araw na huminto ang tibok ng puso niya, hindi ako makapagsalita, nakatitig lamang ako sa kanya, ang payapa ng mukha niya, parang natutulog lang. Pero nung dinala na siya sa operating room para kunin ang atay at cornea niya, ay doon na ako bumigay. Napaupo ako sa sahig ng koridor at niyayakap ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko ay Phil, napakabuti mong tao. Hanggang sa huling hininga mo, iba pa rin ang iniisip mo. Matagumpay ang operasyon ni June, Papa Dudut. Nung muli siyang makakita gamit ang cornea ni Phil at nung naging maayos na ang kondisyon niya dahil sa atay ni Phil, alam kong natupad ang huling hiling ng asawa ko. Pero habang sila ay nagdiriwang, ako naman ay nasa bahay, nakatitig sa paborito niyang tasa ng kape na wala namang laman. Doon nagsimula ang pinakamahirap na laban ko. Ang mamuhay sa mundo na wala ang haligi na kinakapitan ko sa loob ng mahabang panahon. Napakasakit, Papa Dudut. Ang sakit-sakit na wala na siya. Pero kailangan kong tanggapin na may bahagi sa kanya na patuloy na nabubuhay sa iba. Papa Dudut, naging parang kuta ng katahimikan ang bahay namin. Alam mo yung feeling na kahit na anong lakas ng volume ng TV o radyo, parang bingi ka pa rin kasi yung boses na gusto mong marinig ay wala na. Ganon ang buhay ko. Ang hirap bumangon, ang hirap kumain at minsan ay nakatitig lamang ako sa ulam na niluto ko. Tapos maiisip ko na, ay paborito to ni Phil. At doon na ako magsisimulang humagulhol hanggang sa mawala na ako ng gana. Isang gabi, mga isang buwan matapos siyang ilibing ay doon na nagsimula ang lahat. 12:00 na ng madaling araw pero gising na gising pa rin ako. Nakahiga ako sa kanang bahagi ng kama. Yung side ko, yung side ni Phil ay bakante. Nakaayos pa rin yung unan niya, mabango pa rin. Ang paborito niyang pomada at sabon dahil ayaw ko itong labhan. Gusto ko kasing malanghap siya bago ako makatulog. Habang nakapikit ako ay naramdaman ko na parang may pumasok sa kwarto ko.
Hindi ko binulat ang mata ko kasi akala ko ay baka hangin lamang o guni-guni ko lamang dahil sa puyat. Pero biglang naramdaman ko na lumundo yung kama sa kabilang side. Yung bigat na parang may taong umupo tapos ay dahan-dahang humiga. Nanigas ako sa kinakahigaan ko at hindi ako makagalaw. Lord, ano po ito? Bulong ko sa isipan ko. Tapos ay naramdaman ko yung kumot na dahan-dahang humahatak. Parang may nag-aayos nito para kumutan ako hanggang balikat. At yung pinakamatindi ay yung amoy. Yung amoy ni Phil na parang bagong paliko. Yung amoy ng balat niya pagkatapos ng mahabang araw. Phil, mahina kong tawag. Pagdilat ko ay wala akong nakitang tao. Pero yung una niya may lubog na parang may nakapatong na ulo doon. Imbis na tumakbo ako sa takot ay niyakap ko ang una niya. At doon na ako umiyak ng umiyak hanggang sa makatulog ako ng mahimbing. Yung pinakamahimbing na tulog ko simula nung mawala siya. Sinundan pa yon ng maraming gabi at minsan ay habang naguhugas ako ng pinggan. At bigla akong nalungkot dahil naalala ko yung mga biruan namin sa kusina. Mararamdaman ko na lamang na may humahawak sa balikat ko. Isang mainit na hawak at parang pinapalakas ang loob ko. Minsan naman kapag gabi at sobrang lamig ay nararamdaman ko na parang may yumayakap sa akin mula sa likod ko habang nakatagilid ako. Alam ko yung hugis ng katawan niya, yung laki ng braso niya na nakapatong sa bewang ko. Sa tuwing mararamdaman ko siya ay parang bumabalik lahat ng 10 taon na masaya kaming magkasama. Pero alam mo Papa Dudut, kahit ramdam ko ang pagmamahal niya ay nakikita ko rin na parang nahihirapan siya. Isang gabi nakita ko siya, hindi malinaw parang anino lamang na puti sa gilid ng cabinet namin. Nakatayo siya, nakatingin sa akin kahit na hindi ko makita ang mukha niya ng maayos. Ramdam ko yung lungkot niya, para siyang nag-aalala. Hanggang sa dumating yung gabi na kinausap na niya ako. Hindi siya yung boses na naririnig ng tenga ko, kundi boses na tumatago sa kaluluwa. Nakahiga ako noon umiiyak dahil nakita ko yung lumang litrato namin ni Phil at Carol noong baby pa siya. Sabi ko sa sarili ko ay Phil, kunin mo na lang ako. Ayoko na dito. Ang hirap-hirap mag-isa. Biglang tumahimik ang paligid. Kahit yung huni ng kuliglig sa labas ay parang tumigil. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa pisngi ko at narinig ko ang boses niya. Yung conversational niyang boses. Yung boses na ginagamit niya kapag pinapangaralan niya ako pero puno ng lambing. Agripina, tama na. Sabi niya. Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo ng ganyan. Nakikita kita araw-araw, hindi ka kumakain. Hindi ka nag-aayos. Nasasaktan ako mahal. Parang pinapatay mo rin ako tuwing nakikita kitang ganyan. Phil, hindi ko kaya. Sagot ko habang humahagulhol sa dilim. Kaya mo Agripina. Dugtong niya. Tumingin ka kay June. Tumingin ka sa pamilya niya. Buhay ako doon. Yung mga mata ko nakakakita na ulit dahil sa kanya. Yung buhay ko ay nagpapatuloy sa kanila. Gusto kong maging masaya ka. Gusto kong lumabas ka ng bahay, makipag-usap ka sa mga kaibigan natin. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Naramdaman ko yung haplos niya sa buhok ko, Papa Dudut. Yung paborito niyang gawin kapag pinapatulog niya ako. Mag-move on ka na, Agripina. Hindi ibig sabihin na nakalimutan mo na ako. Ibig sabihin nun ay tinupad mo yung pangarap ko na makita kang muling nakangiti. Hihintayin kita dito. Pero wag muna ngayon ha. Marami ka pang dapat na gawin dyan. Pagkatapos ng gabing yon ay hindi na siya masyadong nagparamdam ng ganon kadalas. Parang napanatag na siya noong makita niyang sinubukan ko ng bumangon. Noong sumunod na araw ay maaga akong gumising. Nagluto ako ng maayos na almusal.
Naglinis ako ng bahay. Binuksan ko ang lahat ng bintana para pumasok ang liwanag ng araw. Sa kabilang banda, isang araw, isang tawag ang aking natanggap. Si Merly, kinukumusta niya ako. Sabi ko sa kanya na malungkot ako. Nabakas ko naman ang concern niya sa akin at inaya niya akong pumunta sa bahay nila para i-celebrate ang birthday ni June. Pero sabi ko ay hindi ako makakapunta dahil masama ang pakiramdam ko. Pero kinabukasan ay hindi na sila nagpaalam. Narinig ko na lamang na may tumawag sa labas ng gate. Aling Agripina, tao po. Pagdungaw ko ay nandun silang apat. Si June na nakatayo ng maayos, si Merly na may dalang supot na mga prutas. At ang dalawang bata sina Princess at Florea na may hawak pang mga drawing. Wala na ako nagawa kundi ang papasukin sila. Pag-upo namin sa sala ay sobrang tahimik nung una. Pero noong tumingin sa akin si June ay napatigil ako. Alam mo yung feeling na parang nakita mo yung kaluluwa ni Phil sa harapan mo. Yung mga mata niya, yung kislap na dati ay kay Phil, nandun na kay June. At yung kulay ng balat niya ay hindi na madilaw, mukha na siyang malusog. Aling Agripina, simula ni June habang nanginginig ang boses. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Dahil po kay Phil, nakikita ko na ang mga anak ko. Dahil sa kanya ay may pag-asa na po akong makitang graduate sila. Tumayo siya at lumapit sa akin tapos ay bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Nagulat ako, Papa Dudut. June, ano ba yan? Tumayo ka dyan, ang sabi ko. Hayaan niyo po ako, sagot niya. Gusto ko lang pong malaman ninyo na bawat tibok ng buhay ko ngayon, utang ko sa inyo ni Phil. Hindi namin kayo ituturing na ibang tao. Mula ngayon ay nanay na ang turing namin sa inyo. Naiyak na rin si Merly. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Aling Agripina, alam namin ang lungkot ninyo pero sana po hayaan nyo kaming punan ng katahimikan dito sa bahay ninyo. Hindi po namin kayo iiwan. Doon nagsimula ang madalas nilang pagbisita. Tuwing Sabado at Linggo, asahan mo na nandyan sila. Si June siya na ang gumagawa ng mga gawaing lalaki sa bahay na dati ay si Phil ang gumagawa. Siya na ang nag-aayos ng tumutulong gripo. Siya na ang naglilinis ng bakuran at siya na nag-aayos ng mga sirang silya. Minsan nakaupo lamang ako sa porch habang pinapanood ko si June na nagwawali sa ilalim ng puno ng mangga. Sa malayo kapag medyo malabo ang paningin ko, akalain mong si Phil talaga ang nandun. Napapangiti na lamang ako at imbis na masaktan ay naging pampalubag loob ko na yon. Para bang sinasabi ni Phil sa akin na ayan na, Agripina, may taga-ayos na uli ng bahay mo. Sina Princess at Florea naman ay naging parang mga anak ko na rin. Nung unay medyo nahihiya pa sila pero hindi nagtagal. Sila na ang nagpapasigla sa bahay. Nagtatakbuhan sila sa sala. Naglalaro ng tagu-taguan. Yung mga ingay na matagal nang nawala simula nung mawala si Carol. Tita Agripina, turuan niyo po kami magluto ng singsing, sabi ni Princess isang araw. Habang nagluluto kami sa kusina ay nakita ko kung gaano kasaya ang mga bata. Naisip ko si Carol. Siguro kung nabuhay siya ay ganito rin kami kasaya. Pero imbis na malungkot ay naging masaya ako kasi nakita ko na ang sakripisyo ni Phil ay nagbunga ng ganitong klase ng kaligayahan para sa ibang pamilya. Sina Merly naman ang naging sandigan ko sa araw ng sobrang bigat pa rin ang pakiramdam ko. May mga gabi kasing bigla na lamang akong hahagulhol. Tatawag ako kay Merly at kahit anong oras ay sasagutin niya. Minsan pa nga ay pupunta siya dito sa bahay para lamang samahan akong magkape at makinig sa mga kwento ko tungkol kay Phil at kay Carol. Alam mo Merly, sabi ko sa kanya isang gabi. Akala ko nung mamamatay na si Phil, katapusan na rin ang buhay ko. Pero kayo pala, yung pinadala niya para hindi ako tuluyang malunod. Aling Agripina, sagot ni Merly, hindi lang po kayo ang tinulungan ni Phil.
Tinulungan niyo rin kaming magkaroon ng pag-asa. Dahil sa inyo, natutunan naming pahalagahan ang bawat segundo ng buhay. Kayo ang naging inspirasyon namin na maging matatag. Dahan-dahan natutunan kong mag-ayos muli ng sarili. Nagsimula na akong sumama sa kanila sa simbahan, sa palengke at minsan ay nag-out of town pa kami sa mga malapit na resort. Nung unang beses naming lumabas na kaming lahat ay naramdaman ko yung presensya ni Phil. Parang nakangiti siya habang nakatingin sa aming lahat. Isang araw ay dinalaw namin ang puntod ni Phil. Sama-sama kami, ako, si June, Merly at ang mga bata. Nag-alay kami ng bulaklak at nagtirik ng kandila. Hinawakan ni June ang balikat ko. Phil, sabi niya habang nakaharap sa lapida. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko si Aling Agripina, pangako yan. Doon ko tuluyang natanggap ang lahat. Ang pamilya ay hindi lang pala nasusukat sa dugo at minsan ang pamilya ay nabubuo sa gitna ng pinakamalalim na pighati at pinakadakilang sakripisyo. 50 taon na ako ngayon, Papa Dudut. Mag-isa man ako sa papel. Pero sa totoong buhay, hindi ako nag-iisa. Meron akong June na tumitingin sa akin gamit ang mga mata ng asawa ko. Meron akong Merly na itinuturing akong tunay na kapatid. At meron akong mga anak na nagpapaalala sa akin na ang buhay ay patuloy na umiikot at lagi may puwang para sa bagong ligaya. Naka-move on na ako hindi dahil kinalimutan ko si Phil at si Carol, kundi dahil tinanggap ko na ang kanilang pag-alis ay nagbigay daan para sa isang bagong misyon sa buhay ko. At yon ay ang maging ate at nanay sa pamilyang iniwan ni Phil para sa akin. Ang saya pala, Papa Dudut. Ang saya palang mabuhay ng may kapayapaan sa puso. Habang alam mong ang taong pinakamamahal mo ay patuloy na nakakakita sa pamamagitan ng iba. Papa Dudut, sana po'y magsilbing inspirasyon ang kwento ko na patuloy lang na mabuhay sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Dahil hindi ka pababayaan ng Panginoon. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Agripina. Maraming salamat, Agripina, sa pag-share mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. Ang kwento ng buhay ninyo ni Phil at Carol ay hindi lang basta isang malungkot na salaysay. Puno ito ng malalim na aral na pwedeng kapulutan ng inspirasyon ng kahit na sino. Pinatunayan ni Phil na ang pag-ibig ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Mula nung pinakasalan kanya sa kabila ng maagang pagbubuntis, hanggang sa pagtanggap niya na hindi na kayo magkakaroon ng anak at hanggang sa huling sandali na ibinigay niya ang kanyang mga organo, ang pag-ibig niya ay laging nakatingin sa kapakanan ng iba. Ang pagmamahal ay ang pagpili na magbigay kahit ikaw mismo ay nawalan. Minsan, tinatanong natin ang Diyos kung bakit kailangang mangyari ang mga trahedya, gaya ng pagkawala ni Carol, at ang pinakamasakit ay ang pagkawala ni Phil. Pero sa huli, nakita natin na ang pagkamatay ni Phil ang naging daan para mabuhay si June at magkaroon ng buong pamilya, sina Princess at Florea. Itinuturo nito na kahit sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng buhay, may liwanag na pwedeng sumibol para sa iba. Samantala, ipinakikita ng relasyon mo kina June at Merly na ang tunay na pamilya ay nabubuo rin sa pagmamalasakit, utang na loob at malasakit sa isa't isa. Hindi mo man sila kadugo ay sila ang naging haligi at sandigan mo noong nawala ang sarili mong pamilya. Ang pagmamahal ay walang pinipiling koneksyon, basta't bukal sa loob ang pagtanggap. Sa kabilang banda, ang tunay na pag-move on ay ang pagtanggap sa katotohanan
at ang pagpili na magiging masayang muli bilang parangal sa alaala nila. Gusto ng mga yumaong mahal natin na magpatuloy tayo sa buhay, hindi ang malunod sa habang buhay na bighati. Ang huli, ang kwento mo, Agripina, ay isang paalala ng buhay ay hiram lamang. Kaya dapat natin itong gamitin para magmahal, tumulong at mag-iwan ng magandang alaala. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po